Pero po, nagpaalam umuwi. Opo, sir. Bakit po siya uwi na? Time na nag-video call siya, uuwi lang daw siya magpapasundo sa kanyang papa po noong 28 po. Rafi, ang sinasabi po kasi is ang amo po niya ay isang pulis po na si Police Major Michael Oyangguren ng Substation Commander Toril Davao City PNP. Okay. At meron nga po tayong conversation. Sinabi po niya, madumi na ako kasi ginalaw na ako. Major, Yes, sir. ito po ay may kinalaman sa pagkakawala ng kasambahan niyong si Justin May sa Dua. Yes, sir. Major, isa po kayo sa person of interest kung ako pong tatanungin. Oo, sir. Kasi nga po, merong mga text messages siya sa kanyang kamag-anak na nagalaw mura po siya at natatakot na po siya, wala po siya mapagsumbungan. Ang akin pong offer, voluntary po ito. Are you willing to undergo a polygraph test? Yes, sir. Ma'am, kayo po ay ka-chat ni Justin. Yes po, sir. Nabasa po namin yung ilang chat ninyo. Nakausap niyo rin po ba siya bukod sa chat, sa Hindi voice po, call? sir. Yan lang po Puro talaga, chat. sir. Every time na tinatawagan ko siya, sir, yung time na nag-chat kami, hindi niya sinasagot kasi ang sabi niya, di ba yung nasa conversation namin, parang minomonitor daw siya. Okay. Sabi Hindi niya, ko talaga kami nag-uusap talaga na true call, sir. Yung lahat na nasa conversation na pinasa ko po sa kanila sa ate ko tsaka sa iba ko pamangkin, yun lang po talaga yung pinag-usapan namin, sir. Wala na pong iba. Kasi di ko na siya makontak. at doon po sa chat na yon, may sinabi siya na nagalaw na siya ni Major. Oo, kasi sir, kahit naman sino na pagsasabihan niya, ang sinasabi niya kasi, ate, auntie, na ako, madumi na ako. So, ibig sabihin nun, sir, sa isip ko talaga, so ginalaw siya. Kaya sabi ko na, ano ginalaw ka? Kaya yun yung sabi ko sa kanya. Siya, oo, pero sabi ko, ilang beses na, sabi niya, ngayon lang, isang beses lang daw, sabi niya, isang beses lang daw. Kaya gusto niya daw umuwi. Yun yung sabi niya. Nagsabi siya sa inyo kung anong oras siya at anong araw umuwi. Yung araw na siya ay uuwi, sa inyo sana siya tutuloy? Hindi siya kasi nasa Maynila po kasi ako, sir, kasama kasi ako yung isang pamangkin ko dito sa Maynila. Okay. Dito ka sa Manila. Sino po yung pupunta niya sana nung sinasabi ni Major, yung amo, na madaling araw, nagmamadaling umalis si Justin? Wala, sir, kasi ang advice ko kasi sa kanya, sir, based dun sa mga konpo namin, sir, kumana ka ng syempo na umalis ka or kung uutusan ka ulit ng amo mo, dumiretso ka na, umuwi ka na or maghanap ka ng lugar na maraming tao na hindi ka masusundan or kahit sa mall. So yung advice ko sa kanya, sir, yun lang. Wala siyang sinabi na may pupuntahan siya, sir. Ang sabi niya, uuwi na daw siya kasi natatakot daw talaga siya. Halimbawa na lang, talagang sumakay siya ng taxi. Malapit lang ho ba yung bahay niya sa tinitirahan ni Major? O meron ba siyang kamag-anak na pwedeng puntahan at taxi lang ang sakay? Sir, hindi ko po talaga alam, sir, kasi hindi ko po rin kasi kilala kung may site pa siya dyan sa may Tulig, sir. Hindi po talaga ako sa Maynila, sir. Hindi ko nga alam na nasa Tulig siya that time. Okay, yun lang po yung chat ninyo. Yun lang yun. Nandoon na... Oo, wala na po talaga kasi kinukontak ko siya, hindi na siya nagre-reply sa akin. Di ba, sir, sa last phone ko namin, may sinabi siya na tinatago daw siya ng mama daw ng amo niyang babae. Tapos, ang sabi niya, di ba may last phone po kami doon na sabi niya, tinatago daw siya ng mama ng babae. So, sa isip ko, sir, baka alam din ng mama ng babae. Kasi bakit naman siya itatago ng mama ng babae kung walang alam yung mama, di ba, sir? Okay. Ano pong sagot niyo doon? Basta nandun na po sa last na chat namin, so hindi na siya nagre-reply sa mga chat ko that time, sir. Yun na yung last na chat namin na tinatago daw siya ng mama ng babae na amo niya. Yun na po yung last, sir. Hindi ko na siya makontak. Thank you po, Ma'am Marian. Salamat po. Sige po, sir. Sige, thank you. Meron ho ba kayong kamag-anak sa Davao City? Po, sir, pamangkin po ng asawa ko po, sir. Sino yung tutuloyan niya kung sakali man? Sir, yung pamangkin niya na si Lisa. Lisa. Nakausap niyo po si Lisa. Pero hindi talaga doon nakapunta. At meron bang tawag mula kay Lisa? Nung O nagtatrabaho... meron bang chat si Justin? Oo, sir, sabi ng anak ko, pag may daw siya, pupunta daw siya doon kina Lisa. Tapos ang sabi naman ni Lisa, sige, yung 1 Jim, yung September 1, pupunta sana doon si Justin, kaya lang hindi na nakapunta doon. Yun yan, nung time na yun, Lisa, nakapunta ba dyan si Justin? Kasi hindi pa kasi umuwi hanggang ngayon. So nag-usap na si Lisa at saka si Justin
na sila ay magkikita sa September 1. 1. Pero 28 pa lang, nawawala na siya. Nawawala na po siya. Meron pa ba siyang sinabi kay Liza? Mga Wala na bagay po, sir. Gano'n siya katagal na trabaho bilang kasambahay kila Major? Ano sa mga 1 linggo lang po, sir. 1 linggo pa lang? Opo. Paano niya ho nakilala sila Major? Hindi niya kilala, sir. Kasi yung si Micah at saka si Justin, sabi ni Micah, friend daw sila sa sa Facebook. Sino po si Micah? Yung anak ng pulis, yung sabi sir na naghatid ng nagpasakay ng Friends taxi siya sa Facebook? Oo, yun po ang sabi ni Micah. Si Micah nagsabi? Oo. Okay. Magkaibigan sa Facebook tong anak ni Major at saka si Justin. Tapos ni-recruit. Nagpo-post kasi itong si Micah na naghanap daw yung papa niya ng yaya. Tapos ito naman si Justin, hindi ko po alam na naghahanap pala ng trabaho. Kaya yun, sinunggaban niya yung trabaho na yaya. Okay. So, ibig sabihin mayroong anak na bata. Ilang taon sila Major? Ano tatanong? 6 months yata, sir. So, ngayon base doon sa post ni Justin na nangangailangan ng yaya, sila nakita ni Justin at nag-apply. So 1 week pa lang, ito na. Opo. Yun lang sir, tumawag kasi ako ng 28 sir sa gabi alas 7. Yun ang sinabi niya, mama, magpapasundo po ako kay papa kasi uuwi ako pagdating ng amo kong babae. Okay. Yun lang sinabi niya, tapos na yun Wala tumawag. sa sinabi iba. Wala na Kailan po sir. ito? 28 po ng gabi sa mga banda alas 7 po. Hindi niya alam pagkawala. Opo, sir. Tapos nakita na namalayan pala niya, sir. Parang kagaling ng iyak ng anak ko. Namaga yung mata, kaiiyak. Yun. Paano na nasa video call? Opo. Opo, sir. Siya na Nakita namin. Parang umiiyak yung si Justin. Kasi matamlay kasi siya, sir, nung tumako. Si Rafi Tulfo po ulit. Naka-speakerphone po tayo. At nakikinig po si Tatay Jimmy Saldua at Nanay Maria Lourdes Saldua. Off-air po tayo pero po ito ay recorded. Now, Major, ano pong reaksyon niyo doon sa chat ni Justin sa kanyang tita na ginalaw niyo raw po siya? Actually, sir, nagulat ako doon sa text. Hindi ko alam kung totoo na text 'yan. At saka hindi ko rin alam kung saan galing. Kay Justin ba or kay kanino galing? Ang totoo kasi niyan, sir, kaya kanina, sir, na tinanong kita kung naka-on air ba tayo. Dahil baka marinig ng asawa ko, sir, ba? Kasi yung binantayan na baby ni Justin is sa ko yun, sir, yung sa isang sa isang babae ko. Oo, kaya tinanong kita, sir, kung naka-on air ba o hindi. Pero, sir, nasabi ko po sa inyo na on air po tayo. Di ba? Kaya inutusan ko si Colonel, yung boss mo na sagutin mong telepono kasi on air kami. Kausap ko si Colonel noon. Yes, sir. Tapos ngayon, sir, tumulong naman po ako, sir, paghanap niyan. Kasi pati ako, sir, nagulat din ako na bakit hindi siya nakauwi, na pinasakay naman siya ng taxi. Tapos ako, sir, kampante naman ako, sir, dahil yung kasama niya na pagpasakay ng taxi, yung anak ko. At saka, alam ko naman yung kabisado ko naman yung peace and order, sir, ng Toril kasi ako station commander. Actually, 0-0 crime kami. Then, nasa Davao City siya. Wala namang ganun, sir, dito sa Davao na abduction. Wala namang ganun. Pero bakit po, Major, 1 linggo pa lang siya at ayaw na niya mag-work sa inyo? Ano kayong dahilan? Hindi ko po alam, sir. Basta, nung sinabi nung partner ko, sinabi niya gusto na daw umuwi kasi ang paalam lang, sir, pabalik siya. Di ba si Yung Justin anak ko, ay nag-work sa iyo as Oo, yaya? sir. At Yes, ang sir, yes, sir. binabantayan niya ay baby ng girlfriend mo. Oh, yes, sir. Si Justin ay nag-aalaga ng anak mo sa girlfriend, sa iyong girlfriend. Yes, sir. Yes, sir. Saan bahay yun? Dito sa may Toril, sir. Toril. Sinong kasama mo sa bahay na yun sa Toril? Yung Girlfriend mo? Yung girlfriend ko at saka kami lang, sir. Minsan umuwi ako doon. Girlfriend mo at saka yung baby nyo? Baby. Oh, yes, sir. Yung anak mong babae na 24 years old, saan nakatira? Sa Mongkayo, sir. Ganito yan, sir. Bali, yung anak ko na babae, sir, siya man nag-hire doon kay Justin
na pumasok doon sa amin, doon sa ano ko, girlfriend ko. Ngayon sir, nung time na yun na gustong umuwi si Justin, pumunta doon yung anak ko doon sa bahay. Alam Kasi- ng anak mo babae, 24 years old, na meron kang girlfriend. At Yes sir. Gusto umuwi ni Justin. Tamang-tama yung anak ko pumunta din dito sa Davao dahil naghatid din ng pumasok na katulong doon sa kapatid ko rin na pulis. Dumiretso siya doon sa tinirahan ng girlfriend ko. Kaya noon sir, nung gusto ni Justin talagang umuwi, ang naghatid na lang is yung kuan ko, sila na lang magkasama nung anak ko. Yes sir. girlfriend mo at saka Sila anak na mo lang. naghatid sila. Hindi na sir, hindi na sumama. Ano po? Ang girlfriend ko, Sabi mo Yung ano na lang, yung- sila. Sabi mo kanina sila po ang naghatid. yung girlfriend ko, yung anak ko sir, at saka yung driver ko sa sasakyan ko. So hinatid sila doon si Justin sa kanto. Okay. Pinababa. So yung anak mo at saka driver mo hinatid Yes, sir. si Justin Yes sir. sa kanto. Pero kanina sabi mo sa radyo si Justin lang. Ngayon kasama din driver. Hindi sir, kasama yung anak ko sir, inatid nila ng driver ko. Hindi kasi Tapos, oo nga sir, po kasi una sabi mo kanina sa akin sa radyo ang naghatid kay Justin hating gabi nagpupumilit di ba sa sakayan ng taxi ay si anak mo. Yes sir. Okay, ngayon Pero hindi ko lang nasabi sir na meron silang sasakyan. Hindi ko lang nasabi sir kanina na ang sinakyan nila yung sasakyan ko. sumakay sir. sasakyan mo. Hindi pala taxi. Hindi sir, taxi sir. Pagdating doon sa kanto sir, bumaba yon si Justin, sumakay ng taxi. Teka muna. Sir. So, sumakay ng sasakyan ng kotse mo, driver, kasama Yes, si sir. Justin at anak mo. Yes sir. Okay, at hinatid sa sakayan ng taxi. Yes sir. Doon sa kanto sir, may dumaan na taxi, pinara nila. Tapos sumakay. Okay. Tapos yung anak ko sir, at saka yung driver, diretso na doon, hinatid yung anak ko doon sa bahay ng kapatid ko sir. Na dito rin sa Toril lang. Bakit ninyo nang diretso ihatid si Justin doon sa kanyang pupuntahan na bahay? Sa terminal man siya, sir, pupunta. Kaya, ang sabi daw ni Justin na pwede na lang siya mag-taxi papuntang Ecolan. Kaya nga, bakit di nyo naman po siya hinatid sa terminal? Hating gabi po di ba? Oo, sir, pero ang instruction ko kasi, sir, na ihatid si Justin. Kaya nga, Tapos, ihatid si Justin sa terminal. Bakit hindi hinatid sa terminal? Pero, ewan ko kung anong usapan nila, basta bumaba doon sa may kanto na. Yung sir. driver nyo ba, police? Yes, sir, police. On duty ho ba yung police na yun? Ano pong rango? Yes, sir. Personal driver nyo po yon. Yes, sir. Sir, yung minsan-minsan lang sila drive, ganun, kung walang driver, siya ang ko, minsan body ko rin. Bodyguard. Ganun, sir. Sir. Stay in po yon. Hindi po, sir. Wala naman po akong bodyguard na stay in, sir. Yung driver mo, may instruction ka na ihatid siya sa terminal pero hindi ginawa yung driver. Hindi ang driver, sir, yung anak ko, sir. Hindi, teka muna, lito Ang na. anak ko lang sinabihan ko na ihatid si Justin. Teka muna, itong driver mo ba naniniwala sa anak mo? Kung ano sabihin ng anak mo, sinusunod o hindi? Siguro, sir, dahil sila naman doon, sir, No, gusto ko lang malaman kung nung pagsabi ng anak ko, sir, na mag-taxi na lang si Justin at sila diretso na doon sa kuan. Okay, ang gusto ko lang kasi ma-establish medyo, baka matigas din ang ulo nitong driver mo, meron na palang utos, hindi pa niya sinusunod sa utos. Siguro, sir. Ito ba ay namamaneho din niya paminsan-minsan yung girlfriend mo, itong driver mong police? Yes, sir. At alam po ni driver mong police na girlfriend mo yon. Pag dinadrive niya po yung girlfriend mo, ano po yun? During office hours o after office hours?
Office hours lang, sir. Office hours. Okay, Sir. sige. Office hours, hinatid nung pulis mo, on duty siya, yung girlfriend mo. Saan usually nagpapatid yung girlfriend mo? Diyan naman sa ano, sir, kung may ano lang, sir, kung may lakad lang. Pero hindi naman, para minsan-minsan lang, sir. Pero alam niyo po ba yun? Mali po yun. Dapat po, yung driver ninyo, official duty lang dapat. Hindi mo dapat inuutusan yun para maging driver ng kabit mo. Na yung pulis, weldado ng ating gobyerno, para tapos oras ng trabaho, imaneho ang kabit ng kanyang boss. Bawal yun, di ba? Paminsan-minsan lang, sir. Hindi naman parati na ganun, sir. Pero sa tingin mo, bawal yun o hindi? Bawal talaga yan. Oh, Major, ang malaking katanungan dito, 換片唔想整污糟隻手，口不沾手，黑傑嬰兒濕紙巾。 nasaan si Justin? Ngayon, nagbo-volunteer ka na ikaw mag-imbestiga. Yes, sir. Nag-imbestiga na ho kayo. Okay, ano na pong nangyayari po sa ginagawa niyong investigasyon? Yung area, sir, is tinitingnan namin yung kung saan siya sumakay, kung may CCTV ba. Pero doon sa area, sir, ng sinakyan niya, walang CCTV, sir. Tapos tinanong ko yung anak ko saan banda talaga sumakay si Justin. Tinuro niya, pinuntahan din namin. Wala, sir. Akala ko ba sinabi mo sa nanay ni Justin, sira ang mga CCTV doon sa lugar na pinagkatiran? Wala, sir. Ang sabi ko, sir, na hanapin yung mga CCTV na posibleng mahagip. Sandali lang, kung sandali lang. saan- Ma'am, andito po yung Nanay Maria. Nanay Maria, anong sinabi sa iyo ni Medyo? Ang sabi niyo po sir, yung ibang CCTV hindi nagpa-function. Yun po yung sinabi mo sa akin nung Hindi nagpa-function yung iba. Opo. yung ibang CCTV. Ngayon, ang sinasabi niya, walang CCTV at all. Major, o inconsistent ka na naman. Sir, sa totoo lang, sir, yung sinabi ko talaga, sir, sa kanya, tingnan yung CCTV na kung baka merong CCTV nga malocate namin na mahagip yung kung saan sumakay si Justin. Pero wala naman po ako sinabi, sir, na mga sira ang mga CCTV. Hindi po ganun, sir. Saan ang galing yung salita? So, ibig sabihin, yung sinabi ni Nanay Maria, invento lang niya? Sir, baka na lang si nanay, sir, pero wala akong sinabi ganun, sir. Sino po nag-imbestiga? Anong pangalan po ng mga investigador ninyo na nag-imbestiga sa kaso? Ako po, sir. Ako po talaga ang nag-area. Sabi mo may mga tao kang inutusan. Sabi mo maghanap ng CCTV. Oo, sir. Pati yung mga intel ko, sir. Okay. Ilan po sila? Sandali, akin ang ballpen. Bigay niyo pong pangalan ng mga tao nag-iimbestiga. Yung mga intel. Pakibigay lang Oo, po. sir. Anong pangalan po ng mga investigador? At ilang araw na po sila nag-iimbestiga? Mga intel ko, sir. Intel ko ang pinagalaw ko, sir. Anong pangalan po ng mga intel? PSSG Cadena, sir. First name? Jonathan Cadena, sir. Sino pa po? Siya ang team leader, sir. Pero hindi ko alam, sir, kung sino ang sinama niya, sir, sa kuan. Pero siya ang team leader ng intel ko, sir. So siya nag-imbestiga, team leader ng intel. Yes, sir. Siya ang nag-imbestiga, sir. Kasi, sir, ang pinagalaw ko muna is yung intel, sir, para pumunta doon sa area at tingnan kung merong makuha ng mga CCTV. Okay, sige. Kasi, sir, hinihintay pa namin, sir, yung baka biglang umuwi si Justin sa bahay nila. Kaya kinonsider lang muna namin, sir, ito na missing pa siya. Anong pangalan po yung driver po ninyo pala, Major? Si Yabori, sir. Ano pong rango? Corporal, sir. Corporal. Ano pong first name ni Corporal Libore? Earl, sir. Earl. Kasama ba si Corporal sa nag-iimbestiga rin? Libore? Siguro, sir. Kay isang man siya, sir, team. So, gaano katagal na po nag-imbestiga yung mga tao nyo sa intelligence? Siguro, sir, mga after week nung hindi pa umuwi si sir, yung Hindi, wala kaya pong gaano balita na katagal? umuwi. Kasi ang sunod kong katanungan kasi, Major, ano na po ang naging resulta ng investigasyon? Siyempre, magpapile ng report yun sa inyo.
At siyempre, at the same time, kasi sakop nyo pala yung lugar, ano? Kayong Precinct Commander. Yes, sir. Ngayon, wala pa rin. Hindi pa rin, kumbaga, hindi mo ginawang official investigation. Di ba dapat pag ganon, official at dapat naka-blatter? Ano bang procedure, sir? Halimbawa, may lumapit sa inyo na tao at sinasabing nawawala yung aking kamag-anak at inutusan niyo po ang inyong intelligence team na para mag-imbestiga. Ano ang protocol? Sa police station, sir, pag merong mag-report na magpa-blatter na missing, so iano muna, sir, after 24 hours na hindi siya makauwi, at saka pa namin i-consider siya na missing. Okay, after 24 so, hours. So ngayon, sir, yes, sir. Okay. Tapos, pero ibablatter niyo po yon, tama? Yes, sir, yes, sir. So itong pagkawala po ni Justin, naka-blatter po ba sa inyo? Sir, yung nakausap kasi yung sir, yung nanay, ang sabi nila, magpa-blatter doon sa Mungkayo Police Station. At saka yung... Hindi, pero yung lugar na kung saan siya ay nawawala, sakop po ng inyong stasyon yan, di po ba? Oh, yes, sir. Pero hindi po namin kasi alam, sir. Hindi pa natin matukoy talaga, sir. Hinatid nyo siya sa Yes, sir. sakay ng taxi, nasakop pa ninyong lugar, tapos may nagreklamo po itong magulang, sana po kayo bilang amo din at sakop nyo itong lugar na pinaghatiran kay Justin, Yes, sir. kung saan siya sumakay ng taxi, dapat blinater nyo. Ba't hindi po blinater? Ang sabi ko kasi sa sir, sa... Major, pakisagot lang po, bakit hindi po blinater? Sir, hindi kasi natin hindi namin ma-determine, sir, kung dito ba nawawala si Justin o doon sa Mungkayo. Hindi, sir, Hindi yan, sir, Kung saan nyo sila huling nakita, doon po mag-uumpisa yung mag-handle ng kaso. Doon po mag-uumpisa mag-iimbestiga ang mga pulis. Point na last siyang pinaghatiran. And then ngayon, kung halimbawa nakita ulit si Justin sa CCTV sa isang lugar outside your jurisdiction, yung police na may jurisdiction na yun, in coordination with you, with your mga police, magtulong-tulong, parallel investigation ang gagawin. Alam niyo po yon. Ngayon, kung nakita ulit si Justin sa hulo, may CCTV doon, again, yung sa hulo ng police, tutulong din sa investigasyon, pero mag-i-start lahat sa iyo. Bakit mag-i-start sa iyo? Kasi hanap ka ng CCTV. Tapos ngayon, magtatanong-tanong ka kung anong mga tao na nakakita, kung meron man, sa pagsakay ni Justin. Kinuha ba ng police bong driver at ng anak mo yung plate number ng taxi nung pinasakay nila ito sa taxi? Kasi tinanong ko yung anak ko, sir, hindi daw matandaan niya yung plate number. Sana yung ginawa ng driver mo at ng anak mo, kung totoo yung sinasabi mo, kinuha yung pangalan ng taxi, yung pangalan ng taxi driver at plate number. Pero hindi ginawa nila, tama? Yes, sir. Okay. At hindi mo blinater, tama? Wala pa, sir. Hindi pa na-blatter, sir. Hanggang ngayon, hindi pa rin naka-blatter, tama? Yes, sir. Hanggang ngayon, wala ka pa rin may report sa iyong opisina, sa blatter ninyo. Yes, sir. At hanggang ngayon, wala pa rin feedback sa inyo, ito mga intel mo tungkol sa kaso ni Justin, tama? Yung mga intel ko, sir, lagi nung kami nag-uusap, sir, pero wala pa talaga sila makita, sir, na So, ibig sabihin, blanco po kayo. Yes, sir. Sa ngayon, sir, blanco pa, sir. Major, bakit ako po ay maniwala sa inyo? Sir, ang tingin ko kasi, sir, baka hindi lang umuwi si Justin. At bakit po hindi siya uwi? Hindi ko lang alam, sir, kung anong rason kung bakit hindi siya umuwi. Kaya, sir, iniintay pa namin, sir, na baka may balita, sir, na biglang umuwi sa bahay nila o tumawag doon Wala sa bahay. 黃金免疫力 Power Up，幫 BB 裝備最好，身體夠強壯喺成
Wala nila. po. Kayo po ba ay station commander saan po? Toril po, sir. Para-relieve kita, Major, ipaparelieve kita. Kasi nakita ko pa marami po kayong violation. So you will be relieved of your post. Hindi ko alam kung saan ka itatransfer, siguro sa headquarters. Pero patatanggal muna kita dyan. Okay, Major? Okay po, sir. Para maging maayos yung gagawing investigasyon. Kasi habang ikaw ang station commander dyan, baka magkaroon ng cover-up. Therefore, immediately, I will have you relieved from your post. At yung kasama na po yung driver mo at yung mga taga-intel mo. All of them will be relieved. Okay, sir? Okay, sige, sir. Okay. And then, Major, yung inyo pong pangako sa akin na kayo po ay magpa-lie detector test. Kasi po, kung halimbawa, lumitaw na kayo po ay pasado, then at least it will be a guide for us, for the investigator, kung paano nila atakihin yung succeeding investigation, how they will proceed. So, pumapayag ka, Major, pati yung anak mo na magpa-lie detector test? Tama? Okay, sir. Okay, sige po. Asahan ko po yung Major. Pati yung driver mo rin pala, Major. Okay lang? Yes, sir. Si Corporal Earl Yabore. O, sige po. Yan lang po muna, Major. Maraming salamat for now, Major. Magandang hapon po, sir. Thank you, sir. Thank you. General Sarmonia, magandang hapon. General, meron po akong gustong ipakiusap sa inyo. Ito pong si Major Michael Uyanggurin, Station Commander po siya sa Toril, sa Davao City. Opo. Yung kanya pong kasambahay ay missing. Bago po nag-missing yung kasambahay, 1 week lang po yung kanyang kasambahay sa kanya. Itong kasambahay, nag-chat sa isang kamag-anak na kaya siya alis na sapagkat ginalaw siya ni Major. Pero gusto ko po ma-relieve tong si Major dahil number 1, bukod sa siya po ay persons of interest, inamin din niya sa akin na itong kanyang driver na police on duty, ginagamit niya para ihatid sa mga pupuntahan niya yung kanyang kabit. Bukod pa dyan na siya po ay considered as person of interest, gusto ko po sanang iparelieve to para hindi po siya maka-influence sa investigation. Kasi siya pong station commander doon sa lugar na kung saan nawawala po to si Justin, na kung saan residente siya. 1 month ago pa, hindi pa niya binablatter. At yung Justin, sir, ginalaw niya? Opo, meron pong mga chat sa mga kamag-anak na ginalaw siya. Investigation, sir, okay na kayo? May nag-a-action na? Wala pa nga, General. Ngayon pa lamang, maging yung Colonel doon, yung City Director, nagulat nga kasi ngayon din niya nalaman kung di pa kami tumawag. Pwede naman natin pa-handle sa CIDD yan, sir. Ay, salamat. Sige po. Yes, sir. Okay, sige, General Sermonia, malaking bagay to. Kung complainant, sir, makausap ko lang or ano sir ang plano ng complainant? Samahan po namin dyan sa inyong tanggapan, General, bukas. Sir, yes, sir. Kailan, sir? Bukas? Bukas, nandyan po kayo? Yes, sir. Mga 8 to 9 kasi 9 o'clock, sir, may speaking engagement ako eh. Sige, 8 to 9 po, General. Yes, sir. Yes, sir. Sige, thank you, Okay, sir. General Sermonia. Yes, Thank you sir. very much. Yes, sir. Thank you, sir. Bye-bye. Anytime, sir. Thank you. Ito po muna, bibigay ko sa inyo. Ito po, Nay, para pamasay niyo muna. Bukas magkikita ulit kayo. Akin, bigyan natin ng 10 na lang pala sila. 5 kay nanay, para 5 kay tatay. Siyempre, para may salita si tatay. 2, 3, 4, 5. Tig 5,000 po kayo. Para patas. Sir. Sige. So bukas, Kamkrami. Thank you po tayo. Gagawin ko po lahat sa abot natin mga kaya na para mahanap po natin yung anak ko at malaman ko ano talaga ang nangyari. Sherry, pwede mo samahan bukas ng umaga si nanay at si tatay kay General Sermonia sa Kamkrami. Yes, sir. Noted po. Yes po. 8 to 9. Yes po. Ang gusto kong mangyari, Sherry, ma-relieve yung si Major, yung kanyang driver, saka yung kanyang mga tauhan sa intelligence sa malayong lugar. Saan niyo po gusto natin i-transfer to sila? Kung mas maaari nga, mas malayo pa kasi nakakatakot talaga, matatakot talaga kami nung sa taong yun. Okay na po yun, tabi-tabi sa Mindanao.
Malayo na ho ba yan? Yung Malayo na siguro yun, sir. Okay na yung ano namin doon pag malayo na sila. Pwede rin Palawan. Palawan, sir. Langugan, Palawan. Ito very remote. Langugan, Palawan. Palawan. Sobrang remote po ito. Maraming salamat po, sir.